Welcome on board mga boards, magandang araw sa inyo. Sana nasa maayos kayong kalagayan nyo yun. So ito yung Winerex ko sa likod ko. Ngayon ay 1 year and 5 months na siya sa akin. So may mga ilang modifications na rin tayong ginawa, ilang accessories na rin tayong nilagay, at meron na rin tayong mga piyesang inalis dito sa motor ko. So bago nating simulan, papakita ko muna sa inyo yung basic B-roll natin. Hindi naman tayo ganun karunong sa paggawa ng montage o B-roll. So tapos proceed na tayo sa ating review. Let's go. So yun mga boards, napanood nyo na yung ating B-roll kahit di tayo ganun karunong. And at the same time, pinasok na rin natin yung ating intro. Meron akong ginawang listahan sa cellphone ko, which is tinype ko na lang siya. Ito yung magiging guide natin sa ibibigay kong feedback or review sa inyo. So tara, simulan na natin. So ito mga boards, sa 1 year and 5 months na pag-own ko sa Winerex ko, ang tinatakbo pa lang niya ay base sa Odo ay 10,465. Yan, natandaan nyo, 10,465. So sa mga solid subscribers ko dyan at sa mga solid viewers ko dyan, or kahit bago ka man sa channel ko, kung napanood mo na yung video ko na nagpalit ako ng panel gauge dahil nagka-moist, ang existing noon ay 3,000 plus Odo. So ipa-plus natin to yung 10,000, so more or less nasa 13,000 to 14,000 na yung tinakbo ng aking motor. So sa Odo na yan, kung mapapansin nyo, medyo bata pa. Ito kasing motor ko guys, daily naman siya nagagamit, kaso yung daily na binabiyahe ko is hindi naman siya ganong kalayuan. Let's say average na tinatakbo nito is below 10 kilometers lang. So syempre yun lang, malapit lang kasi kami kung nasan yung shop namin o yung business namin. So short lang yung travel o maikli lang. Minsan naman nasasabak tayo sa long ride. Minsan may isang biyahe tayo 500 kilometers balikan. Then kapag ka naman may transaction ako na related sa business namin, naabot naman siya ng 20 pataas. Minsan nagpo 40, 75. So ganyan. Ang daily average na tinatakbo nito is around, let's say sabihin na lang natin 10 kilometers. Kaya kung magtataka kayo, 1 year and 5 months yan lang yung tinakbo. So yun po yung dahilan. Hindi po tayo nag-MC taxi. Nagdi-deliver ako, pero sariling kong transaction. So wala tong involved na mga ganyan, yung mga angkas, Lalamove, Grab. So labas po yan. Ito actually ay personal bike ko, kaya nagagamit ko siya sa kung ano man ang gusto kong gawin. At bukod sa gamitin ko sa business namin, syempre pang leisure na rin. Pero sa ngayon mas madalas ko siyang gamitin pang leisure kasi meron naman tayong nagagamit na ibang motor. Ito kasi actually yung motor na to guys, wala ka naman talagang mailalagay dyan kung di mo lang naman didiskarte yan. So ayan, okay na tayo sa Odo. Sa 1 year and 5 months, almost 13 to 14,000 Odo yung tinakbo ng motor ko. Next naman guys, ito namang ating upuan. Ayan, kung mapapansin nyo ay hindi pa ako nagpapalit nung mga tinatawag nilang racing seat, flat seat, indo seat, o kung ano mang upuan yung pwede nyong i-design dito sa motor nyo. Kasi para sa akin guys, itong stock, maganda yung tela nya. Alam niyo yun, pag nabasa ng tubig or umulan, itong upuan ng driver, hindi siya natatambayan ng tubig. Pagka nabasa yan, talagang pag hinawakan nyo, konti lang yung tubig na mapupunta sa kamay nyo. Kasi itong style nya is parang ano siya, water repellent. Pagdating naman dito sa ating angkasan, yung upuan na to pag nabasa, madulas talaga, basa talaga siya. Yun sa driver seat lang.
hindi. And then kung mapapansin nyo, ayan o, nabiktima din tayo ng mga pusa. So yan. So ang kagandahan dito is kahit anuhin siya ng pusa, ito lang yung napansin ko na nasira ng pusa. Pero dito yung mga kalmot wala naman. So yun mga boards, dito naman tayo sa ating brake system. Ayan. So stock pa rin naman ng mga gamit natin, mapaharap, mapalikod. Sa likod ay medyo nagpalit lang, medyo no. Nagpalit lang tayo ng air hose na which is hindi naman yata yung pinaka original. So nabili ko lang siya ng around 400. Kaya lang naman ako nagpalit noon dahil nag-plus to tayo na swing arm. Pakita ko sa inyo. Ito yung ating air hose. Yan, yun yung tinutukoy ko. Hindi naman siya legit talaga. Nabili ko lang yan ng mura. Dahil nga nag-plus to tayo. So, yan. So, yung brake system natin guys, since naka ABS tayo, sa 1 year and 5 months wala naman akong nagiging issue pa. Maganda pa yung performance. Yung brake hose natin hindi naman kumbaga hindi pa siya nagde-demand na palitan na ng bago. Kasi actually guys, yung brake hose natin yan, pag yan na luma, ito nagwa-warp yan. So what I mean, ibig ko sabihin sa nagwa-warp, habang pumipiga tayo ng lever and habang pinupush niya yung fluid doon sa piston ng caliper, yung ibang napipiga pa natin sa levers is dito na nai-stuck sa hose. So nangyayari, lumulobo yan. Hindi lang siya kita ng naked eye, pero nangyayari talaga siya. Kasi lalo na pag sobrang luma na ng motor, yung hose umiidad din. Nakikita natin sa ibang motor, no? Kahit na sobrang piga na natin, medyo yung stopping power niya hindi siya ganun ka solid. So yon, yung ibang fluid nun, instead na napupush lahat sa loob ng piston ng caliper, napupunta lang dito sa brake hose, lumolobo. So ano ba ang solusyon doon sa ganung klase na ng brake hose? So pwede kayong bumili ng stock na brake hose, yung bago, o kaya naman syempre mag-upgrade na kayo ng Teflon hose, o kaya naman yung braided. Available naman na yan sa mga online store. So sukatin nyo na lang kung anong sukat ng hose ang para sa inyo. So ito yung ating front brake system. Yan, stock pa rin, stock pa din, stock. Hose lang talaga yung napalitan. And actually guys, yung mga brake pad nito stock pa rin, no? Ito kasing motor ko, hindi naman ako yung mapreno na tao. Actually kapag tansyado yung lugar, kabisado ko yung kalsada, madalas lang akong mag-engine brake. Minsan umahantong pa sa punto na sobrang bagal na talaga ng motor bago ako mag full stop. So yung brake pad ko, ayan, makapal pa. So tignan natin sa mga susunod na upload ko, abangan natin kung anong brake pad yung ikakabit ko at kung anong kasukat. And then kung paano siya i-maintenance, kasi may ginagawa siyang maintenance dyan, hindi lang basta pagpapalit ng brake pad. So meron ding iba pang ginagawa para mas ma-prolong natin yung lifespan ng ating caliper. Kasi pag hindi yan na maintenance, dumadating yan sa punto na kailangan mo ng palitan. Kahit palitan mo siya ng repair kit, nasisira pa rin. So next naman tayo. So since natackle natin ang brake system, so kamusta naman kaya ang ABS functionality ng aking motor? So since ABS version to, kamusta nga ba ang ABS nya guys? So kung nakasubaybay din kayo sa aking Facebook page, kung mababalikan natin, month of February nagkaroon tayo ng disgrasya. Hindi naman tayo na semplang, as in bumangga lang talaga tayo sa, alam niyo yun, yung barrier ng slowdown. So syempre hindi nangyari yun kasi hindi ako nakapokus sa kalsada. Meron akong tinanaw saglit sa motor ko, and yun, sa saglit na siguro split seconds lang or wala pang 1 second, bang! So nangyari, yung ABS natin is nag-function, hindi nag-lock yung aking preno sa harap kasi hindi naman siya nag-skid. Nagawa naman niya yung purpose niya, kaya lang hindi ko na maiiwasan na hindi mabangga. Kasi guys,
nasa harap ko na yung babanggain ko bago ko napiga yung preno. So nangyari lang talaga doon is na-save ko lang yung sarili ko na hindi tumumba at hindi mag-skid yung gulong. Well, yung sa likod ko nag-skid siya since hindi naman dual channel ABS tong motor natin. Ang mahalaga kasi is yung harap hindi siya naglalak. So sa buong paggamit ko ng motor na to at ABS version to, kahit na alam kong ABS siya, hindi ko masyadong isinasaalang-alang yung buhay ko dahil ABS siya, yung which is mapapahinto siya nang hindi nag-i-skid. So syempre nagmamatter pa rin dyan yung braking skills ng rider o kung paano mo siya mapapahinto. So yung ABS kasi guys, hindi naman siya talaga, para sa akin hindi talaga siya kailangan. Kumbaga add-ons na lang yan option na lang yan, kaya yan nandyan. O baka may mag-comment dyan, bakit ABS yung pinili mo? Guys, nung kinuha ko yung motor ko, wala akong ibang choice kundi ito lang. Kahit kulay, ito lang at ito lang talaga ang available nung time na yun. So next naman tayo. So dito sa susunod natin is marami din talaga ditong nagkakaroon ng, alam nyo yun, palaisipan. Itong ating chain and sprocket. Kasi sobrang ingay niya guys. As in, hindi ko alam kung anong paraan or anong pwedeng gawin para mapatahimik siya. Nung nagpalit ako ng RK chain, nung sabay natin pinalitan yung swing arm ko, nabanggit ko after nung mga ilang vlog na yun, nabanggit ko na yung RK chain na ginamit ko is tahimik siya. Well guys, tahimik siya nung time nung bago pa, kasi yung factory grease pa niya or yung grease na galing sa factory na nakalagay mismo dito sa kadena is sobrang lagkit. So yung grease na yon, napatahimik niya yung kadena, as in wala talagang ingay, maganda siya tumakbo. At yun nga, yung ingay ng kadena ng stock natin is wala doon nung bago pa siya. Pero habang tumatagal, syempre nakapag washing na tayo ng motor natin, nakapaglagay na rin tayo ng lubrication oil. Kasi ang ginagamit ko lang guys na lubrication oil dito sa kadena ko, use oil lang. And meron naman din akong grasa sa bahay, yung mga nilalagay sa mga bearing. Nilalagyan ko rin, ina-applyan ko din siya. Then pinupunasan ko na lang para hindi ganun sobra kadami. Kaso after ng ilang days, umiingay pa rin talaga. Minsan kahit kakalubricate ko lang, tapos maulanan yung motor ko, mababasa yung kadena, maingay na siya. So hindi ko alam kung ano ang maire-recommend ko sa inyong lubricant para mapatahimik to, or sadyang ganyan lang din talaga ang kadena. Kasi guys, hindi lang naman siya sa Winner X, kahit sa ibang motor na kahit alaga nila sa lubricant maingay talaga. So para sa akin, yung ingay ng chain is acceptance is the key. Siguro normalize na lang natin yan na maingay. Pero pagka may natuklasan tayong pwedeng makapagpatahimik ng kadena natin, yan, i-share ko agad sa inyo. Kasi 'di ba, sinishare naman natin kung ano yung mga ginagawa natin dito sa motor natin. Yung iba nga lang medyo nadidelay tayo ng pag-share. Pero yan, yung chain and sprocket, since stock pa rin pala tong gamit ko. Ito kasing stock combination ng motor ko is para sa akin okay pa. Nakukuha ko yung arangkada at maganda yung dulo niya. So dito sa stock sprocket na to, nagdadalawang isip pa ako kung magta-try pa ako ng ibang sprocket combination. Kasi yung sprocket combination na to guys, balance siya. Hindi siya yung gaya sa ibang motor na pag binili nyo puro arangkada lang, puro dulo lang, or high speed or low speed. Ito balance siya. Para sa akin yung stock sprocket combination, yung stock sa weight ko na around 70, bumigat kasi tayo guys 72, 73 ganyan. Okay sa akin yung stock sprocket na to. Pero syempre yung sprocket combination kasi guys, didepende yan sa terrain na dinadaanan mo. Patag ba yan lagi? Paahon ba yan? Palusong? So dyan din, dyan mo rin ibabase kung anong sprocket ang gagamitin mo. Well, sa akin naman, city driving, wala namang gaanong bundok na dinadaanan, hindi naman din ganong katataas yung
inakit ng motor ko, kahit sa DRT, sumasapat sa akin ang stock combination ng sprocket. So if ever man na magpalit ako, i-share ko din sa inyo at kung ano yung feedback ko sa sprocket na yun na ipapalit natin. So next tayo. So dito naman tayo mga boards sa ating clutch lining. So gaya nga ng sinabi ko huling vlog, i-adjust nyo to. Yan. Kasi kaya hanggang ngayon wala pa akong nararamdamang problema sa clutch lining ko dahil una pa lang nilabas sa kasa, in-adjust ko na tong clutch cable ko. Yan. Para pagdating dito sa lever, ayun meron siyang play. Ayan. Halos pumasok nga yung daliri ko pero kasya pa yung piso. Ayan. Sa ganyang clutch, sa pag-adjust ng clutch, ang may advice ko lang sa inyo, titimplahin nyo siya. Kailangan may play yung lever nyo, and at the same time dapat pagka kukuhanin nyo yung neutral o mag-neutral kayo sa motor nyo, hindi siya pahirapan, yung tipong makikipaglaban yung tapakan. Hindi, kailangan smooth lang siya kasi makukuha mo naman yan ng hindi banat na banat yung clutch cable dito sa baba. So titimplahin nyo lang. Syempre ang isiset nyo yan sa preference na gusto nyo, hindi sa preference ng karamihan, kasi ikaw naman lagi ang gagamit nyan. Iset mo siya sa preference mo. At kung hindi ka marunong, pwede ka magpatulong sa mga tropa mo or sa pagdating sa kasa. Pero syempre may trial and error. Pagka na-adjust na, testing mo, i-rolling mo, then try mo kunin yung neutral. Kapag madali nang kunin, okay na yan. Pero kapag matigas, tapos pero pagka in-adjust mo siya tapos matigas, adjust ka ulit. Kailangan hindi siya hahantong sa punto na matigas i-cambio at matigas i-neutral. Kailangan smooth pa din. Ang goal mo dyan is magkaroon ng play yung lever. Ito, hindi yung nakasagad na siya dito. Diyan nadidisgrasya ang lining. Kahit konti lang yung play, okay na yan. Basta ang mahalaga may play. Ito kasing sa akin ang laki. Yan. Yung ganyang play ng lever kasi hindi ko ma-advise na ganyan din yung gawin ng iba. Kasi ito, nakaset siya sa preference ko. May mga gumagamit ng motor ko, okay din sa kanila. Pero pag nagagamit ko yung motor nila, magkaiba kami ng setting o ng play ng lever. So yan, sa pag-set ng clutch lever o yung play is kanya-kanya yan. Iset mo sa naaayon sa iyo, wag yung sa naaayon sa karamihan, kasi yung motor mo hindi naman palahiraman yung motor mo. So yan. So mahirap makatanggap sa huli ng pare pasensya na, 'di ba? So ito, i-set nyo yan sa preference na gusto nyo. Tapos syempre sure naman ako pagka nagawa nyo yan ng maayos, maalagaan nyo yung lining nyo. Then sa mga nakapagpalit na ng lining at ngayon lang napanood, yun guys, simulan nyo nang i-adjust yung inyong clutch cable. So next naman tayo. So next naman natin mga boards, itong ating headlight. Ang headlight ng Winner-X mga boards, kung talagang night rider kayo, hindi ko siya may re-recommend as base headlight lang. Ito lang, kailangan nyo talaga ng secondary light, yung mga MDL. So marami naman nang lumabas ng mga MDL dyan sa market. May yung iba nilalagay dito, dyan sa may T-post, yung iba may winglet, yung iba dito nakalagay. So yun lang naman kasi yung pwede nyong paglagyan dyan ng MDL. Alam ko kasi pag sinabay nyo siya dito sa ating telescopic, bawal yun. So may advice ko, which is hindi naman talaga ako night rider o bumabiyahe sa gabi, maglagay kayo ng MDL kung madalas kayo mag solo sa gabi. Ako kasi nakakapag ride naman tayo ng gabi, pero meron tayong mga kasamang may mga naka FDL. So sila yung nagiging guide ko, sila yung nasa harapan ko. Dahil sa lakas ng buga ng ilaw nila is nakikita ko rin yung mga
parte ng kalsada na hindi ko dapat daanan. So yan. Pero kung ako talaga tatanungin nyo, kung isa din akong night rider, hindi ko i-advise yung stock lang. Kailangan mag-upgrade kayo or maglagay kayo ng additional light para syempre visibility na rin. So mahirap kasi talaga yung walang makita sa gabi, lalo na madadaanan mo is sobrang sabana. So yung headlight natin as is mula noon, sinasabi ko pa rin hindi siya ganun kalakasan. So sapat lang siya sa mga syudad kasi kahit papaano may assist parang ilaw ng mga nasa poste. Pero yung madidilim na, let's say akit kayo ng Marilake gabi, madilim, akit kayo ng lugar na wala talagang ilaw, doon na kayo mahihirapan, mabubulagaan na lang kayo na nalulubak kayo. So next naman natin guys, itong kanyang suspension. So itong suspension natin, kung mapapansin nyo, ay hindi na siya kulay gold. Kasi ang suspension ng ABS Premium, mapa matte red man yan, ang kulay nun ay gold. So itong suspension na to, hindi ko to pinarepaint. Itong suspension na to ay galing to sa ABS Racing. So na-swap ko na siya, add swap. Pero ang suspension na to, nung nakuha ko siya, 10k na rin yung odo. So parang same na lang din dito sa motor ko. Pagdating naman dito sa performance nung suspension natin, gaya nga nasabi ko noon nung nagbigay ako ng feedback dito sa motor ko, mas maganda kung maipapatune nyo siya or maipaparepack nyo, kasi habang tumatagal lumalambot na siya. So siguro yung fluid niya sa loob or yung fork oil niya nagtutubig na. Dito naman tayo sa likod. So yun yung ating suspension sa likod. Yung suspension ko dito guys sa likod, since ako lang naman lagi sakay nito, okay pa rin naman siya. Kaya lang may time na let's say akit kami ng DRT, medyo maglalaro-laro kami doon, ang nangyayari ay nagwo-wobble yung likod. So okay siya sa city driving, chill ride ka lang. Pero yung part na let's say naglalaro ka na sa mga kurbahan, tapos madadaanan mo is uneven roads pa, nagwo-wobble yung ating shock sa likod. So pwede naman kayo magpalit ng aftermarket, mas maganda na yon kasi adjustable na, may compression, may rebound, may preload. So ito sa ngayon kasi sa akin stock, sumasapat pa naman siya. Pero nararanasan ko yan pagka let's say makit kami DRT, medyo naglalaro, ayan. So nararamdaman ko din. Stock sa 1 year and 5 months na paggamit ko, okay pa yung suspension ko. Sa harap kasi di ko naman masabi kung okay pa talaga to kasi di ba nga na add swap. Pero yung function niya dun sa pinalit ko, same lang din. Kumbaga na ang naging iba lang talaga dito is yung looks. Ayun, ayun yung looks, di ba? So black, di ba? Bumagay, naging black kasi nabawasan na yung mga gold. At kung mapapansin nyo dito sa motor ko, inalis ko na pala yung mga decals. Kahit yung Honda dito, yung Winner X, yung mga gold na nandyan, ang natirang Honda na lang dito guys is ito sticker na to. Pero nanganganib na yan, malapit na rin niyang alisin. At ito pala yung aking emblem, Motobin emblem. Ayos. So suspension, yan, kung magtatanong kayo sa akin kung ano bang recommended ko na suspension, mag RCB kayo guys. Meron ng bago, DB3 or DB2, kung ano, basta kung magpapalit kayo ng mga aftermarket, I recommend RCB kasi may mga ibang aftermarket parts na lumalabas na magkapangalan pero peke. So instead na gumamit kayo ng mga peke na yan, doon na lang kayo sa RCB. Mura, legit pa, and may warranty yan guys. So next naman tayo. Yan. So since nandito naman na tayo guys, at ito sino-showcase natin yung motor ko, isa-isahin ko na rin siguro yung ibang mga pinalitan natin sa motor ko. So yan, dito kung mapapansin natin, naka side mirror tayo.
Ito pa rin yung side mirror ko na gamit noon. Street King Napoleon version 1, white lens. Tapos kung nagtatanong kayo paano nyo maikakabit yung mga cellphone holder nyo, ayan, gayahin nyo lang tong akin. Nakalagay dito sa gitna, hindi dito sa ilalim, para hindi masyadong mataas yung side mirror. Ayan. So ito, dyan ko lang siya kinaklamp, pero matibay naman yan, hindi yan gumagalaw. Cellphone holder guys, ito nabibili naman to sa Orange app. So dalawang klase, merong plastic holder at itong alloy holder. So ang binili ko itong alloy. Kung matatanong nyo rin kamusta ba siya sa high speed, safe ba yung cellphone, sa takbong high speed ko, hindi ko na nunumeroan kung anong takbo, hindi naman nalaglag yung cellphone ko guys. So para sa akin reliable siya. Kaya lang kung ginagamit nyo to sa city driving, medyo nakakailang kasi yuko ka ng yuko. Maganda ang gamitin yung cellphone holder yung kinaklamp dito sa bilog. Ito naman ang ating step grill. So napakalaking bagay nito para sa akin, pero hindi may iwasan na may mga plastic na lumulusot dyan. So nagagasgas itong aking kaha, pero wala tayong magagawa. Daily bike, daily use. So ganyan talaga. Dito naman tayo, nagpalit tayo ng high flow na water pump at racing oil pump sa loob. Then itong ating clutch cover, bago na yan, split type na to guys. Itong bilog na yan pwede yang alisin. Then meron din itong access sa strainer. Dito naman tayo sa shifter, naka RCB S1 tayo, or yung tinatawag nilang race type shifter. Yan, itong shifter na to guys ay pang RS talaga yan. Pero napa-plug and play siya sa Winner X, kaya lang magdi-delete kayo ng passenger. So soon pakita ko sa inyo kung paano siya magkakaroon ng passenger o passenger footrest. Kasi ito ngayon hindi ko talaga muna nilalagyan kasi wala naman tayong naangkas diba? Next is itong ating Replica Pro 5 na pinashorty natin. Tapos ito yung kanyang tubing. Yan naka GP elbow yan. So itong elbow na ganyan, hindi kayo makakapaglagay niyan sa motor nyo if hindi kayo nakaganitong shifter. Kasi itong elbow na yan, pinadesign ko siya dito sa shifter na to. Kasi nakita ko na rin to sa iba, kahit hindi naman naisalpak pagka mga SPD or stock footrest, hindi talaga pwede yung ganitong yari kasi tumatama. So pwede kayo magpasadya kung naka SPD kayo or stock, kung gusto nyo talaga ng naka GP elbow, pa-fabricate kayo. Pero yung ganitong setup, kasi ang linis niya, tignan ayan, diyan, ganun, linis niya. So yan, kung gusto nyo ng ganyan, mag S1 shifter kayo. At kung matatanong nyo kung anong sukat ng elbow ko o ng headers nito, 32 to 38 mm. So yan. At kung matatanong nyo rin, naka-remap ba yung motor ko? Hindi pa po ako nagpapa-remap guys, stock pa rin yung gamit ko. Kaya lang hindi ko mapaparinig sa inyo dahil nandito tayo sa isang memorial park. Pumasok lang ako dito. Pwede naman mag video dito basta wag lang maggugulo. So ayan, pero mag engine sound ako mamaya, idle lang. Next is itong ating tail tidy. Itong tail tidy natin guys, universal lang yan, universal siya. Ito lang ang merong bolt dyan, yan lang. Matibay naman yan, basta ilak nyo lang talaga ng sobrang higpit. Tapos itong ating rear fender na pang RS, tinabas ko lang yan. Yan, kung makikita nyo, tabas yan. Sinukat ko lang siya dito sa butas ng plate number. Then itong ating mud flap na kahit ganyan ang itsura niya, naninilaw, nagawa niya yung purpose niya. Yun may suspension ko, parang bago pa rin walang kagas-gas-gas-gas, alikabok lang na konti, ayun solid.
At ayan pala yung ginawa ko. Pangit lang sa tignan, pero yung functionality niya lagpas pa ng 100% kasi walang lumalagpas na putik dito sa loob. Kahit itong kanya sa loob, parang bago pa. Then plus 2 na swing arm, pro taper, pero soon, for sale na yan soon kasi magpapalit tayo ng ibang swing arm. Solid to, wala akong pangamba dyan kahit magkaldagan. Then ito guys, battery lip na din tayo. Ayun see-through battery lip. Kung matatanong nyo kung nasan yung battery, nandito siya sa airbox. At dahil nasa airbox na yung battery natin, yung throttle body ko ay naka-open na. So hindi ko recommend mag-open throttle body kayo, pero kung gusto nyo mag battery lip, no choice kayo, mag-open throttle body kayo. Pero pwede naman kayong maglagay ng mushroom filter. Kaya lang sa ibang experience na naka mushroom filter, nagkakaroon daw ng pagkasakal na feeling yung motor kapag high RPM na. So ako hesitant pa ako mag mushroom filter. Kung mag open throttle body kayo, syempre mas high maintenance siya kumpara sa naka air filter kayo. Kasi pag naka air filter kayo, air filter lang papalitan nyo, hindi kayo ganon mangangamba masyado sa throttle body. So yan, no remap to guys, open throttle body, naka aftermarket pipe, no remap. Wala pa naman ako na papansin kakaiba sa motor ko. Goods na goods pa rin, lalo na sa pagtakbo. Hindi ko lang kasi maipakita sa inyo yung takbong na tinutukoy ko kasi alam nyo naman masyadong mainit ngayon sa LTO ang mga high speed o mga devil na takbuhan sa kalsada. So hindi na tayo nagre-release ng ganong video para maiwasan na rin na magaya ng iba. So yung mga ganong senaryo, for my eyes only na lang yun. Ano po ba? Kasi itong motor ko na to guys, wala naman ako masyadong nilalagay pa ditong accessories o yung mga aftermarket parts. Siguro sa mga susunod na video dun ko na ikakabit, pero sa ngayon hindi muna. Tsaka kaya ko rin pala itong ginawa itong video na to para sa susunod na magkabit ako ng mga aftermarket parts is meron na tayong reference kung ano yung mga possible na mararamdaman natin pag kinabit natin yung mga bagong parts na yun. So sa ngayon ito muna. Ayan, tignan nyo yung motor ko, black. Actually guys, ang project ko talaga dito sa motor ko is maging all black lang siya. Kaso mukhang malabo mangyari yun kasi wala naman tayong mabibiling tornilyo na black. Yung kagaya ng mga CNC bolts, wala namang kulay black na ganun. At in case na merong black na bolts, prone siya magasgas, so magiging puti rin siya kasi pag pinihit magagasgas. So sa tingin ko ganyan na lang ang magiging combination yan, black, silver, yan. Pero itong gold gusto ko talaga ma-eliminate yan. Yung gold na yan gusto kong matanggal. So soon pagpapalit tayo ng caliper, abangan nyo na lang kung anong caliper ipapalit ko. Hindi muna ako magre-reveal ngayon. Hindi muna ako magbabanggit ng caliper na pwede kong ipalit dyan. Abangan na lang natin kasi hindi ko pa rin alam sa sarili ko kung anong caliper ang bibilin ko. So ayan, ganda talaga ng motor ko pre. Ayun sound check natin to. Replica Pro Shorty 32 to 38 na elbow o headers ng aking Replica Pro. So 38mm din to. Ako shorty lang yan, GP type, open throttle body tayo, no remap. Idle lang tayo kasi bawal magingay dito.
mga birds, kung meron kayong nakita sa motor ko na gusto nyong gayahin, comment down nyo lang dyan. Pag may time tayo, gagawa ako ng video para meron kayong guide kung paano ko nagawa yan. Ayan, hanggang dito na lang. At siguro sa susunod, magra-ride naman tayo kasi may pinag-usapan kami ng kaibigan ko, baka this coming August 23 umakyat kami ng Dinggalan. Dalawa lang kami, pero kung may dadagdag pa sa amin, walang problema. So yun lang mga boards, ride safe sa inyo. Salamat sa panonood, at like and share sa akin page, sa akin TikTok account. Mas updated tayo dyan. Sa YouTube medyo delay tayo mag post kasi masyadong sensitive ngayon si YouTube pagdating sa mga inputs. Nagkakaroon tayo ng errors, pero naayos naman natin. So yun lang, ride safe sa inyo, ride safe sa akin.